Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Ana. Matagal ko na pong gustong sumulat dito sa lihim ng liham pero napanghihinaan po ako ng loob. Dahil na rin po sa udyok ng mga kaibigan ko kaya eto ako ngayon. Lakas loob. Hihingi ng tulong po dito sa Energy FM. Dahil po sa pinagdadaanan ng relasyon namin ngayon ng boyfriend ko. TJ Lindsay, 6 months rin namin ng boyfriend ko. Nagplano po ako ng surprise massage sa isang spa. Doon po ako nagpabook. Madalas po kasi ako sa spa na to. At sa tingin ko, kuhang-kuha po nila yung pangangailangan ng katawan ko. Suki na po ako dito kaya naman dito ako pabalik-balik. Kaya naman pagdating namin doon, ang kinuha ko po ay yung couples room. Pero usually sa mga ganitong lugar, kortina lamang po ang pagitan. Itong boyfriend ko, hindi naman siya usually humihindi sa mga gusto ko. Pero noong moment na yon, ang sabi niya sa akin, ayaw niya raw nang meron siyang kasama sa room. Gusto raw niya, solo niya. Ang sabi niya sa akin, mas nasanay daw siya na solo siya kapag nagpapamasahe.
tingin ko wala namang problema doon since nasa iisang spa lang naman kami. Pinagbigyan ko na lang. Nung nagre-ready na kami, narinig ko siya kung sino yung mga kausap sa labas. Para bang close na close siya doon sa mga therapist. May ni-request siya na isang therapist nung time na yun. Nagtataka ako. Sigurado naman ako na first time ng boyfriend ko doon sa spa na yun. Madalas kasi hindi niya naman ako sinasamahan. Medyo nagtamang hinala po ako kung bakit parang meron siyang kilalang pangalan. But then again, ayoko naman sirain yung moment namin. Kaya hindi ko na masyadong inintindi pa yung pinaggagawa niya. Gusto ko lang ma-relax yung katawan ko at yung utak ko nung gabi na yun. After namin magpamasahe, nauna po siyang lumabas ng reception kasi nag-ayos pa ako ng mga gamit ko sa comfort room. Paglabas ko, eto na naman. Napansin ko na nakikipagtawanan siya doon sa mga nasa reception. As in yung tipong sobrang close nila. Para silang mga magbabarkada. Nung nakita ko nung isang babae, bigla siyang napahinto. Ang sabi sa akin, okay na daw. Binayaran na daw ni sir. Tapos itong boyfriend ko, pinagmamadali akong lumabas. So, nung nasa kotse na kaming dalawa, tinanong ko siya kung bakit parang pamilyar siya doon sa mga therapist doon sa spa. Sabi niya sa akin, hindi daw. Pero yung isang therapist doon, maganda ha. Kaya parang nakaharamdam ako ng pagseselos kasi sobrang close talaga nila, as in naghahampasan pa silang dalawa. Nagtatawanan, tapos may eye-to-eye contact. And so after that night, hindi ko na pinansin. Kumain kami at umuwi sa bahay. Then the day was over. After 2 weeks, DJ Lindsay, bumalik po ako para lang magpamasahe ng ako lang mag-isa. Sinadya ko talaga na 2 linggo yung pagitan para hindi nila maalala na ako yung galing doon ng kailan lang. Kinonfirm ng isang receptionist yung mga hinala ko tungkol doon sa babae. Sa pag-iimbestiga ko, DJ Lindsay, kumpirmado, dating kalaro ng boyfriend ko yung isang receptionist na maganda. And when I say kalaro, yung tipong hindi niya naman naging girlfriend, pero hindi mo rin masasabing magkaibigan lang silang dalawa. Ang sabi, madalas daw nire-request yon ng boyfriend ko mga 2 to 3 years ago. So, ibig sabihin, wala pa ako noon sa buhay niya. Kaya naman pala itong boyfriend ko, every time na sinasabi niya na nasistress daw siya, nagpapamasahe siya. Ang hindi ko lang alam, kung sa same spa at same na therapist ang nire-request niya. Noong kami ba, nire-request niya na to? Pumupunta na ba siya dito? Hindi ko alam.
At boyfriend ko lang ang makakasagot niyan. Wala akong alam kung anong nangyayari kapag sinasabi ng boyfriend ko na magpapamassage siya. Kapag umaalis ba siya, doon ba siya pumupunta? Pag nagpapamasahe ba siya, silang dalawa yung magkasama. After 1 month, DJ Lindsay, umamin naman yung boyfriend ko. Nakakilala niya nga itong therapist na ito. Pero ang sabi niya sa akin, hanggang masahe lang daw ang ginagawa nila at wala nang iba pa. Ang sabi niya sa akin, itong babae daw na ito, yung tanging nakakaalam ng mga stress points niya. Kaya kapag may time at kapag available, siya yung nire-request ng boyfriend ko. Para daw matanggal yung lamig sa kanyang katawan at para matanggal daw yung stress niya na nararamdaman. DJ Lindsay, hindi ko alam kung ano pa ba yung mga dapat kong malaman tungkol sa kanila. Dapat pa ba akong magtanong? Dapat ko bang ipakwento sa kanya kung kailan nagsimula ang lahat? Ano bang totoo sa mga sinasabi nila? Maniniwala ba ako doon sa receptionist? Gayong kailan ko lang naman nakilala yun? O baka naman mas kailangan kong paniwalaan yung boyfriend ko kasi siya naman yung karelasyon ko. Tamang hinala lang po ba ako, DJ Lindsay? Sana po matulungan ninyo ako. Sa ngayon, hindi po makakatulong ang masahe sa stress na nararamdaman ko. Muli, ako po si Ana. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi guys! Oras natin sa Bengapulungan. Check your time. 16. Ano 16? 16 Cambots. Makaraan pa ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:16 on the clock. Siyempre, may ikaw pa rin ba nakikinig sa istasyong same. Pero... Iba! Mga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Ang gawag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Hoy, panggay, ito po ang lihim ng liham. Kasama po si Lindsay. Hanggang mamayang alas 11 ng nagmamagandang umaga. Wow! Hoy, we are live on Facebook sa mga hindi po nakakaalam. Live on Facebook and on the air. Mahal ko, puntahan mo lang yung pangalawa sa dulo ng inyong mga tuner sa inyong mga radyo. Yan po ang Energy FM 106.70. Tapos sa aming online application naman or online platform, nandyan din po ang Energy FM 1067. Kaya naman, kahit saan ka pa nandun, pwede mo kami pakinggan. Wow! Pwede mo kaming mag-interact with us. Okay? Sa kahit anong, kahit nasa sasakyan ka man, nasa CR ka, CR! Sa bahay ka man, opisina, yan. Name it, nandyan kami kahit saan ka magpunta. Parang nakakatakot naman yung kahit saan ka magpunta. Ay, nako. Mahal ko, ano bang gagawin ng ating letter sender for today na si Ana? Si Ana po ay, ewan ko ba kung anong dapat nating isipin kasi mga masamasahe na ganyan. Oo, parang sa iba, hindi siya, parang ano lang siya, surface level na problema. Pero kapag kasi, nasa sa'yo yan kung palalalimin mo yung problema o hindi. Di ba kung talaga magdi-dig in deeper ka o hindi.
Pero ano bang masasabi mo tungkol dito sa problema ni Ana? Hindi kasi siya nagsabi ng totoo. Well, hindi ka rin naman nagtanong naman, Ana. Kumbaga, nagtanong ka lang nung napansin mo na parang may something's fishy dito sa mga receptionist na ito. Ba't parang close na close dito sa boyfriend ko? Wow! Oo. Nung nag-imbestiga ka, saka mo lang nalaman. Hindi rin naman nagsabi yung boyfriend mo. Diba? Parang ang dali-dali namang banggitin, diba na, itong spa na to, dito nagmamasahe yung kalaro ko. May kilala ako dito ganyan. Tapos sana inunahan ka na niya para hindi na siya masyadong mayayari. Hindi natin alam kung ano bang meron, 'di ba? Hindi ko alam. So parang surface level lang yung problema nila, pero problema pa rin siya in all fairness naman. Basahin natin yung mga comments dito. Sabi ni Lara, as in L-A space R-A. Good morning, gandang Lindsay. For me, jowa mo pa naman yung... Teka lang, ayun na naman, umakit na naman siya. Kung sa tingin ko, nag-overthink mo yan sa mga katanungan na hindi mo mahanap yung sagot. Yung pakiramdam na hindi tapat sa'yo, hiwalayan mo na lang para sa ikapapayapa ng isip mo. Hanap ka na lang ulit ng bago, dami pa dyan. Charis! Ang ganda naman, maghanap ng bago, madami pa dyan. Pero sabi nga nila, diba, kung talagang hindi ka napapakali, talagang nabobother ka sa isang bagay, then dapat mo siyang harapin. Diba? Sabi naman po dito ni Snowflakes, gandang Lindsay, sa mga mahilig magpamassage dyan, hello naman. Gandang morning sa inyo dyan. Sabi naman ni Arch, this story is so bizarre. You can't make things up. Talagang nagawa niyang madala sa mga scene of the crime. Whether or not merong extra service na nagaganap doon behind the closed curtains is irrelevant. Pero yung level of disrespect sa iyong jowa o sa iyo ng jowa mo na dalhin doon to begin with isn't cool. Big red flag. Transparency is one thing, but being tactless is pretty low. Strawberry shortcake for the person si DJ Lindsay for today. Ay, oo ka dyan, friendship. Mahilig tayo sa mga maliliit na bulaklak. Siguro naman by now, napansin nyo na yan. Sa mga bula-bulaklak. Anong kulay ng bulaklak mo? Pink. My bulaklak is color pink. Kayo talaga. Oy, totoo yan ha. Ako naniniwala ako kasi dun sa tanong na dapat ba sabihin mo lahat sa jowa mo pag bago pa lang kayo? Diba, may mga bagay na hindi mo dapat ma-miss na sabihin sa jowa mo because magiging problema siya kapag na-miss mo yun. Kapag tinago mo yun, sinikret mo yun, magiging problema siya. Hindi ko naman alam kung gaano kalaki ba yung naging space na kinain nitong therapist na ito sa buhay ng jowa mo. Sabi naman kalaro lang. Wow! So kung wala namang feelings involved at kung gano'n naman kadaling putulin yung connection nila at yung relasyon nila, kung anumang relasyon meron sila, ipaputol mo na agad friendship. Diba? Hindi naman siya dapat magiging problema, na sa totoo lang. Ang dali-daling sabihin sa jowa mo na kung ano mang meron kayo ng therapist na yan, tigilan mo na dahil nayayamot ako. Diba? Para sa akin lang naman ha. Sabi ni Grace, kung kilala mo yung BF mo na hindi naman siya babaero, siguro totoo yung sinasabi niya sa'yo. Pero kung babaero siya talaga, baka naging babae niya yan. Kasi attracted siya sa magaganda at masarap magmasahe. Kaya mag-aral ka na rin magmasahe para malaman mo yung stress points ng boyfriend mo. Nautusan ka pa. Bakit ka hindi ka mag-aral magmasahe? Para may racket ka, di ba? Racket talaga. Sabi ni Jimmy TV, kurutin mo. Kaya sa singer yan, sa singit yan, para magising. Ba't tinamay mo yung singit? Gusto natin yung mga singit, pero wag naman, masakit makurot sa singit, diba? Sabi ni Roy Pichay, good morning po, watching. Hello, thank you very much. Sabi ni Agustin Rivas, good morning po. Good morning din. So, anong unbag natin dyan? Wala kayong comment. Ako naniniwala ako na madali lang dapat siyang pag-usapan, ha? Lalo na kung hindi naman ipupush ng jowa mo na big deal siya, ha? Sa ating mga babae, natural sa atin yung magiging emotional tayo sa mga makikita nating mga surface level na problema. Mapa-surface level lang yan o deep na problema yan. Matik yan, emotional tayo mga babae. Pero, maiiwasan yung mga ganyang ganap, maiiwasan yung mga ganyang moments ng pagdadrama ng mga babae kung sa unang pitik pa lang, nakuha ka na. Gets mo? Yung tipong alam mo kapag tumaas na yung kilay ng jowa mo, bakit masyado kayong close? Diba? Bakit masyado naman kayong parang kilalang-kilala nyo at familiar kayo sa isa't isa? Anong meron? Alam mo na after mo mag-explain, dapat bigyan mo ng security, assurance yung jowa mo na
wala lang sila sa buhay ko kasi ikaw lang talaga ang mahal ko, ikaw ang girlfriend ko. Ganon! Hindi yung pagkatapos mo sagutin yung jowa mo ay makikipag-away ka at makikipagtalo ka sa jowa mo. Ay naku, malaking problema yan, world war yan. Sinasabi ko sa'yo. Hello muna kay Kayler Pulvera. Hello naman sa'yo dyan, mabuhay ka. Sana nagko-comment ka. Sana makatulong ka sa ekonomiya ng bayan. So there, ako naniniwala ako na pagkatapos mong tanongin yung jowa mo, leave it just there. Oo, leave it there. Kasi ang pangit nung sinabi niya na hindi siya big deal, tapos palalakihin mo. 'Di ba? So kapag sinabi niya na wala lang 'yon, sige, magtiwala ka, wala lang 'yan, wala lang pala 'yan eh. Okay, fine. Pero kapag umulit pa ng umulit yung mga pagkakataon na nakikita mo na sobrang close, tapos may mga text messages, ganyan. Kapag nagsunod-sunod na yung mga red flags sa'yo, saka ka mag-react ng malala at malaki. Wow! Diba? Pero sa ngayon, basta sabihan mo lang siya na hindi ako komportable na masyado kang close dito sa therapist na to. Kung ano mang meron kayo, putulin mo na. Ganon kasimple, Zay. Sabi dito, haha, masarap daw po kasi magpamassage habang naglalaro ng ML. ML! ML! Ibang klaseng laro yung sinasabi. Mo kung chinacharot, hindi ka nag-ML, ibang ML yung nilalaro mo. Sabi ni Glo, good morning my beautiful Lindsay, magandang araw ko na nakita kita ulit kahit sa live lang. Mapapa-OMG ka na lang sa, hello po sa Boy Scout from Bacoor, Cavite. Hello! Wow! Kayo dyan. Sabi dito, ang issue ko talaga is bakit ayaw ng couples room. Actually, no. Oo nga pala, may ganong issue nga pala. Kasi hindi mo naman alam kung sino nagmasahe sa jowa mo. Pero hello naman, siguro naman merong decency yung jowa mo na wag gawin yun dahil monthsary ninyo at ikaw yung nagbayad ng masahe, di ba? Sana naman may ganun siyang decency sa life, decency sa katawan. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Wow! Basta ako, wag mo munang palakihin yung problema. Ngayon kapag may mga sumunod-sunod na, nasundan pa yan ng another problema na medyo similar doon sa problema ninyo ngayon, sa pambababae, other party, saka mo na harapin ng malala at kausapin mo siya ng malalang malala. Doon ka na mag-react ng malaki. Gets mo? Sa ngayon, leave it there. Oo, yun na naman yung sasabihin ko. Tigil mo yan kung ano mang ginagawa mong kalokohan. Kung meron man kayong ugnayan yung therapist na yan, tigil mo. Respeto naman sa relasyon natin. Kung ayaw niya ng gulo, hindi siya sasagot ng pabalang. Pero kung gusto niya ng gulo, gusto niya mag-away kayong dalawa, sasagot yan at mga ngatwiran niya, nakakaloka. Ang ML po ay, ibig sabihin yan, may lambing. Uy, may lambing. Ikigil ako sa mga lambing-lambing na yan. Wow! Mahal ko, 9:26 ng umaga. Mag-chill ka lang, Ana, at magtiwala ka sa boyfriend mo kung ano mang sabihin niya. Pero tulad nga nung naging comment sa atin itong isang commenter natin, kung sinabi niya, yung sa statement niya na kung meron kayong past problems na related sa ibang babae, mahal ko, dapat maging problema nga siya. Dapat mo siyang intindihin. Pero kung ngayon lang naman niya, at wala naman siyang history ng kung ano mang pambababae, mahal ko, chillax ka lang. Diba? Ganon. Pero mahirap mag-chillax pag ganyan ang moment. 9:27 on the clock. Good luck, Ana! And i-play natin yung song na medyo related dyan sa iyong problema for today. Ito, ang ipa-play natin ay from Jovit Baldovino sa kantang Pusong Bato. Pusong Bato! Bilang medyo naman parang mabato naman yung puso ng jowa mo. Joke lang. Play natin to para kiligin naman ng konti yung mga nakikinig po sa atin. Mahal ko Panggako, baby ko. This is Jovit Baldovino with the song Honey, My Love, So Sweet. Tutok lang, tayo pa rin pong Energy FM. 9:27. Bakit pa ako'y lagi